Guys, nandito tayo sa Eastwood. Nakita ko tong McLaren. Hintayin natin yung may-ari. Tapos tanungin natin kung ano ginagawa niya. Si Boss Franz to. Tara, tahan natin. Sir? Sir? Sir, excuse me. Question for you, sir. Kayo po ba si Boss Franz sa TikTok? Yes, bro. Kilala din kita. Ikaw yung nasa TikTok, di ba? Yung Yes, sir. nag-interview. Opo, sir. Oh, bro. Okay lang po ba kayo naman po yung interview natin for the younger generation? Sure, brother. Sure, brother. Para po sa mga hindi nakakaalam, sir, ano po yung industry natin? I'm in a car industry, brother. I do buy and sell. I'm the owner and CEO of F2 Cars. Ano po yung pinakamalaking kinita natin sa isang taon? Isang taon, I can say, nag-profit kami ng around 50 to 60 million. 50 to 60 million. Ang laki. Ang dami po nagbabuy and sell ng cars dito sa Pilipinas. Paano po kayo nag-stand out against your competitors? Siguro dahil sa social media, because I do vlogs and then na-build ko na kasi yung pangalan ng F2A to another car, another day. Ayun, sir, kayo ngayon si Another Car, Another Day. So, building brand yung ginawa natin, sir. Gano'n po ito ka-importante, lalo na sa negosyo natin? I can say, important talaga kasi pagka na-build mo na yung brand mo, mas magtitiwala sa'yo yung tao. Sila na mismo yung lalapit sa'yo. Minsan, may binibenta ka na medyo mas mataas yung price ng kotse, pero mas pipiliin pa din nila yung sa'yo dahil nga na-build mo na yung pangalan. Tama, sir, no? Hindi sila matatakot bumili sa'yo kasi credible ka na. And trusted na. Legit and trusted car dealer. Ayun. Before po kayo mag-buy and sell ng mga cars, ano po yung ginagawa natin? Madami. Actually, madami akong pinasukang racket after ko gumraduate ng college. Nag-extra ako sa mga teleserye and then nakapag-promodizer din ako sa mall yung nagpapamigay ng mga flyers. After nun, nakapag Mr. Pogi 2012 ako. Siguro, isa sa mga big breaks ko yun dahil natuto ako na kumarap sa camera. And then after that, doon ako nag-decide na kumuha ng regular na trabaho, which is nag-flight attendant ako sa Philippine Airlines. Lahat po ng trabaho niyo, sir, is pagiging empleyado. Paano po kayo nakakuha ng experience sa pagdinegosyo? First kasi na-try kong business is sapatos. So naging advantage yung pagiging flight attendant ko kasi nakakabili ako ng mga sapatos sa ibang bansa and then dinadala ko dito. Tapos doon ako nag-gain ng profit. Bakit niyo pa po naisip na mag-buy and sell ng sapatos? Kahit flight attendant na po kayo. Siguro kasi masasabi ko, mahilig din talaga ako sa shoes. Pero yun na yung naging stepping stone sa akin para makapasok ako sa pagbi-business. Kasi parang ayoko din maging employee forever. Hindi ako against sa mga employee kasi maganda din yung na-experience mong maging empleyado bago ka magkaroon ng business. Maganda yung ma-experience mo yung both sides eh. Pero kasi that time, hindi na sapat yung kinikita ko sa pag-flight attendant. Kaya every layover, pag nasa ibang bansa kami, dun bumibili talaga ako ng mga shoes. Tama yun, sir, no? Kasi yung ibang mga business owners, gusto rin nila ma-feel kung paano maging isang empleyado. Pag tumagal-tagal, doon nila maiisip na gusto talaga nila Mahalaga mag-business. talaga yung ma-experience mo yung parehong side. Mas malaki lang talaga yung risk pag nagbe-business, no? Yeah, actually bro, una sa lahat ayaw din ng mother ko na mag-business ako kasi natatakot siya na baka yan, masunugan ako. And sabihin ko na talaga, we're family of employees. Mother ko, empleyado siya. Yung mga kapatid niya, like OFW, ganun. Sa family namin, ako lang talaga yung nag-start na mag-business. So pinagsabay pala natin pareho yung pag-FA at pag-business. Yes. Pero bakit nanaig pa rin yung dugo mo para maging isang negosyante? Bali, during nung pag-flight attendant ko and then nagbabayan sila ako ng sapatos, doon ako pumasok na nahilig ako sa kotse. Nakapag-ipon ako and then nakapagpundar ako ng isang sports car na pangarap ko. Yun nga, yung Toyota 86. And then after nun, nagkaroon ng pandemic. Actually, akala ko stable na ako sa PAL eh. For good na ako dun bro eh. For 5 years flying ako, natanggal ako, nagkaroon ng layoff sa PAL. Nasama ako dun sa mga natanggal. Para mabuhay, kailangan ko i-risk yung naipundar ko na pangarap ko na kotse. So doon na pumasok yun, naibenta ko yung Toyota 86 ko para makapag-start ako ng buy and sell business. So yung nakuha natin kotse na Toyota 86, nakuha natin yun sa pag-FA natin at saka pag-business sa sapatos, tama po ba? Yes, boss. Magkano po ba yung puhunan natin nung nag-start tayo ng business doon sa sapatos? Hindi ko masasabi na may puhunan ako eh, kasi ginagawa ko lang nun, pagpunta ko sa ibang bansa, ang puhunan ko pera ng bangko. Kasi credit card yung ginagamit ko para bilhin yung sapatos. Pagka sa credit card, hindi pa naman babayaran yun eh. So pagkabili ko nung sa sapatos, using my credit card, pag nabenta ko dito and nabayaran na ako nung buyer ko, dun ko palang babayaran yung credit card. So actually, wala talaga akong naging puhunan. Grabe yun, sir, no? Nabit nyo yung system. I can say yes. So sa lahat po na nangyari sa inyo, sir, masasabi nyo po ba na kaya nyo bumalik sa ganito kapag nawala sa inyo lahat bukas? Siyempre, mahirap yun, emotionally, mentally. Pero 100% oo, kasi kung mawawala man itong mga bagay na to, pero yung knowledge, nasa akin pa rin yun eh. So, kaya ko pa rin i-gain to. Bigyan mo lang ako ng siguro ilang weeks na magpahinga or mag-recover, pero 100% kaya kong ibalik. Kaya ko ulit bumili ng McLaren. Solid, sir, no? Tama, kasi mahirap naman talaga pag nawala lahat sa atin bukas. Pero ang meron talaga tayo nun, hindi talaga yung pera, yung knowledge talaga natin. Last question na lang po, Boss Franz. Any advice naman po sa mga viewers natin na currently employed na gusto magkaroon ng sariling business? Huwag kayong matatakot magkamali. Kasi yung failure, kapatid yan ng success. Kailangan mo talagang pagdaanan lahat yun. Kailangan mong masaktan. Hindi ko naman sinasabing kailangan mo na maloko, pero dadaan at dadaan ka dun. Pero dun ka matututo. Kaya pag dumaan sa'yo yun, huwag mong iti-take it as a loss. You should learn from it, brother. And also, bro, you should follow your passion. Kasi pag masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo mafe-feel yung pagod sa ginagawa mong trabaho or business. Kasi nag-e-enjoy ka. Hindi rin tayo takot matalo pag passion natin. Alam nating mahal natin yung ginagawa natin. And wala tayong ibang ginagawa, kundi i-push lang to. Naniniwala ako na hindi tayo binigyan ng Diyos ng kakayahan mangarap kung hindi natin kayang kunin. Amen, brother. Amen. So thank you so much for your time. Thank you, brother. Pleasure to meet you po.